Kawawa ang Sixers kay Joel Embiid, kumuha ng bagong player ang Philadelphia. O'Neal, sinugal ang karangalan sa Warriors ngayong taon. Ang Philadelphia Sixers ay sa wakas ginawa na ang halatang kailangang gawin nitong araw, pinatigil na nila si Joel Embiid para sa natitirang bahagi ng season. Si Embiid na nakapaglaro lamang ng 19 na laro ay matagal nang may iniindang injury sa kaliwang tuhod na lubhang nakaapekto sa kanyang availability at pagiging epektibo. Ang former MVP ay limitado sa 23.8 points, 8.2 rebounds, and 4.5 assists per game. Malayong malayo sa kanyang average na 33.7 points sa nakalipas na 2 season. Si Embiid ay madalas nang pinag-uusapan sa mundo ng NBA dahil sa tila walang katapusang serye ng kanyang mga injury, sa puntong pati mga fans ng Sixers ay nagtataka na kung panahon na ba para sa organisasyon na gumawa ng pagbabago. Na-miss ni Embiid ang kanyang unang 2 season dahil sa injury, hindi pa kailanman nakapaglaro ng higit sa 70 laro sa isang season, 39 na laro lamang ang nalaro noong nakaraang taon, at madalas pang limitado tuwing playoffs dahil sa iba't ibang injury. Ngunit ang paggawa ng malaking pagbabago ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Dahil sa laki ng kanyang kontrata bilang isang 7-time All-Star, magiging napakahirap para sa Sixers na makahanap ng team na willing kumuha sa kanya ang pangatlong overall pick sa 2014 NBA Draft. Pumirma siya ng kontrata noong Setyembre para sa 3 taon na nagkakahalaga ng $193 million, kaya tiyak na nasa ilalim pa rin siya ng kontrata sa susunod na 4 na taon matapos ang season na ito. Isa pang malaking tanong kung mananatili si Embiid ay kung kaya pa bang buuin ng Sixers ang team sa paligid niya at anong klase ng produksyon ang maaari nilang asahan mula sa kanya. Oo, malaki at napakahusay ni Embiid. Kahit pa hindi siya magpursige, malamang ay kaya niyang makakuha ng 20 puntos kada laro ng may matinong efficiency dahil eksperto siya sa pagkuha ng free throws at may maaasahang outside shot. Sa depensa, tila tapos na ang mga araw na kaya niyang magbantay sa malalawak na espasyo. Malamang ay mag-focus na lang siya sa rim protection gamit ang drop coverage. Ang player na inilarawan sa itaas ay hindi masamang player, ngunit hindi na siya ang franchise player na maaaring pagsentrohan ng Sixers sa pagbuo ng kanilang roster, hindi na sa ngayon. Ang kakulangan sa availability ay isa pang malaking issue. Sa modernong NBA, hindi maaaring magtagumpay ang isang team sa buong 82 laro na season kung ang kanilang pangunahing players ay kalahati lang ng season makakapaglaro at may iniindang injury sa playoffs. Hindi ito magbibigay ng kampyonato at kailangang tanggapin ng Sixers na babayaran nila ng napakamahal ang kanilang sentro sa halos susunod na kalahating dekada. Pero ano pa ang magagawa nila kung walang team na handang makipag-trade para sa kanya? Mukhang madilim ang hinaharap ng Philadelphia at ganun din kay Embiid kung titingnan sa personal na pananaw. Walang panalo sa sitwasyong ito at mas nakakalungkot iyon dahil parehong gustong magtagumpay ng magkabilang panig. Isang mahabang summer ang naghihintay sa Philadelphia. Speaking of Philadelphia, sa pagpasok ng huling bahagi ng season matapos ang All-Star break, gumagawa ng ilang tahimik ngunit mahalagang galaw ang Sixers sa kanilang roster. Nitong araw, iniulat na nagdagdag muli ang Sixers ng isang player sa pamamagitan ng 2-way contract. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, pumayag si Jalen Hood-Schifino, former first-round pick ng Los Angeles Lakers, na sumali sa Sixers. Pumasok si Hood-Schifino sa NBA noong 2023 matapos ang kanyang freshman season sa Indiana. Sa kanyang NCAA career, nagsimula siya sa lahat ng 32 larong nilaro niya. Nag-average siya ng 14 points, 4 rebounds, and 4 assists on 42% shooting from the field. Pinili ng Lakers si Hood-Schifino bilang ika-17 overall pick. Ngayong season, nahirapan muli si Hood-Schifino na makapasok sa regular na rotation. Lumaro lamang siya sa 2 laro na may 7 minutong average na playing time. Nitong trade deadline, napasama si Hood-Schifino sa Utah Jazz bilang bahagi ng malaking trade na kinasangkutan ni Luka Doncic at Anthony Davis. Gayunpaman, nanatili lamang siya sa Jazz sa loob ng 5 araw bago siya na-waive. Dahil punuan na ang lahat ng 2-way slots ng Sixers, kakailanganin nilang gumawa ng follow-up na hakbang upang opisyal na makuha si Hood-Schifino. Sa kabilang balita naman, noong Pebrero 6, nasa ika-10 pwesto sa Western Conference ang Golden State Warriors na may 25-26 record.
Makalipas ang 3 linggo, umangat na sila sa ikapitong seed sa West na may 32-27 record at kasalukuyang nasa 5-game winning streak matapos talunin ang Orlando Magic nitong Biyernes. Dalawang mahalagang pangyayari ang lubos na nagbago sa direksyon ng Golden State, ang pagdating ni Jimmy Butler at ang pagbabalik sa dominanteng anyo ni Steph Curry. Sa huling 8 laro ng Warriors, muling nagmistulang MVP si Curry. Sa stretch na ito, nag-average siya ng 30.6 points, 5.4 assists, and 4.1 rebounds and shot 42.7% from 3-point range ayon sa Basketball Reference. Ang mga numerong ito ay halos katulad ng kanyang MVP season noong 2015-16 nang pangunahan niya ang Warriors sa 73-9 record. Hindi maabot ng Golden State ang ganong taas ngayong season, ngunit kapansin-pansin ang pagbabalik ni Curry sa kanyang elite form. Mula nang matrade si Butler, sobrang focused na siya, sabi ni Warriors forward Draymond Green noong Biyernes ayon kay Om Yang Misuk ng ESPN. Sinabi niya sa inyo na gusto lang niyang maglaro ng may pressure at expectations, at totoo iyon. Kung titingnan mo ang kanyang buong career, halatang halata na. Ang pinaka-highlight ng pagbabalik ni Curry sa kanyang peak ay ang kanyang malavirtuoso na performance laban sa Magic kung saan umiskor siya ng 56 na puntos at nagtala ng 12 3-pointers, pinakamataas sa kanyang career. Isa itong klasikong Curry explosion, parang napakadali lang ng half-court shots na parabang mga simpleng layup. Bagaman si Curry ang pangunahing dahilan ng muling pagbangon ng Warriors, hindi maaaring baliwalain ang epekto ni Butler. Hindi kahanga-hanga ang kanyang mga numero sa Golden State, ngunit ang pagkakaroon ng isa pang mahusay na shot creator at on-ball defender ay nagbukas sa free-flowing offense ng Warriors at nagpahusay sa kanilang depensa. Simula nang dumating si Butler, ika-4 ang Warriors sa defensive rating sa NBA. Matagal nang kilala si Butler bilang isang elite defender at ang outstanding na laro ni Curry ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang maging mas agresibo sa depensa. Kapag ganito kaganda ang ipinapakita ni Curry sa opensa, lahat gusto ring husayan sa depensa para maibalik sa kanya ang bola at panoorin siyang gumawa ng mahika, ani ni Butler. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, matapos ang panalo laban sa Orlando. Dahil sa medyo magaan na schedule sa mga susunod na laro, isang nag-aapoy na Curry at isang depensibong Butler, may pagkakataon ang Warriors na gumawa ng isang bagay na espesyal ngayong season. Sa huling balita, nitong Biyernes, tinalo ng Warriors ang Orlando Magic sa isang matinding comeback sa Florida. Nagpasabog si Steph Curry ng 56 points while shooting 12 out of 19 from the 3-point range in only 34 minutes of playing time. Mula nang makuha si Jimmy Butler sa trade, may 7-1 record na ang Warriors sa kanilang huling 8 laro. Matapos ang laro, nagbigay ng matapang na prediksyon si Basketball Hall of Famer Shaquille O'Neal tungkol sa Warriors. Ayon kay O'Neal sa NBA on TNT, ilalagay ko ito sa record, hindi sila mapupunta sa play-in tournament, sigurado ako dyan. Sa ngayon, nasa ika-7 pwesto sa Western Conference ang Warriors sa loob ng 59 na laro. Kasalukuyan silang nasa 5 laro na winning streak. Papasok sa Sabado, kalahating laro lang ang pagitan ng Warriors mula kina James Harden at sa LA Clippers para sa ika-6 na seed. Susunod na bibisita ang Warriors kina Paul George at sa Philadelphia Sixers sa Linggo sa Wells Fargo Center. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?